At sa ibang balita, dapat daw magpaliwanag ang China matapos nitong ipadala ang pinaka-advanced nitong fishery patrol ship sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa gitna ng standoff doon. Pinasisiyasat din ng DFA ang umunoy panghahak sa website ng University of the Philippines ng mga umano'y taga-suporta ng China. Saksi si Marisol Abduraman. Ang pagdaong ng using 310 sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal kaninang tanghali, pinangangambahang magpapalala pa sa sensitibo ng sitwasyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Batay sa ulat ng Reuters News Agency, ang using 310 daw ang pinaka-advanced na fishery patrol ship ng China. It's white and it's from the Fisheries Department of China. Mission daw nito magpatrol sa isla na tinatawag nilang Guangyang Island para protektahan ang karapatan umano ng China, gayon din ang mga mangingisda nito. Ayon sa South China Sea Fishery Bureau ng Chinese Ministry of Agriculture. Civilian man o military vessel ang China ang kadarating ng barko sa Panatag Shoal, ang malinaw nakadagdag ito ng tensyon sa lugar. Kaya muli raw pagpapaliwanagin ng DFA ang China kung bakit muli itong nagpadala ng barko sa nasabing lugar. Why they have violated our agreement not to escalate, not to aggravate this situation in this Scarborough Shoal. Sa gitna ng tensyon, mga mangingisda natin ang apektado na sinimulan na raw paalisin ang sarili nating Coast Guard sa Bajo de Masinloc bilang pag-iingat. Sabi ng Coast Guard sa amin ng Pilipinas, aalis na lang kami kasi baka po madamay kami sa pagtuluan nila. Patuloy naman ang pangangalampag ng mga militante sa embahada ng China para hingi ng pag-alis ng mga barko nito sa Bajo de Masinloc. Bukod pa sa using 310, naroon pa rin ang naon ng dalawang surveillance maritime vessel ng China, ang solong bantay ng Pilipinas, ang BRP EDSA. Nagkomento naman sa University of the Philippines kung saan lumabas ang mensaheng "We come from China, Guangyang Island is ours." There has to be an investigation first to find out who exactly did this and what and how this happened and what we should be doing in order to make sure that our computers are secure. Kinundi na ito ng UP dahil nahalangan daw ang paglalabas nila ng mahalagang impormasyon. Down pa ang website sa ngayon, pero inaasahang babalik din sa normal ang operasyon sa lalong madaling panahon. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Sa iba pa rin balita, isang Pilipino po ang nakadetain ngayon sa Hong Kong matapos naman manakit ng dalawang flight attendant sa eroplano. Darito ang report. Sa psychiatric center na ito sa Hong Kong, idinitain ang isang Pilipino na nanakit umano sa dalawang flight attendant ng Cathay Pacific Airlines. Batay sa paunang investigasyon, galing ng Bangkok, Thailand ang eroplano at papalapag na sa Hong Kong nitong Lunes, nang bigla raw iginiit ng 52 taong gulang na Pilipino na kailangan na niyang makalabas. Sa gitna nito, sinaktan pa umano ng Pilipino ang dalawang flight attendant. Hindi na maidinetalya ng pulisya kung paano siya nanakit, pero tuluyan din siyang nasukol. Ligtas naman daw ang iba pang pasahero. Pagkalapag sa airport ay hinuli ng mga pulis at dinala sa psychiatric center ang naturang Pilipino. Hinihintay ngayon ang psychiatric report sa kanya. Nakatakda siyang humarap sa Tsuen Wan Magistrate Court sa Hong Kong sa 2 ng Mayo dahil sa kasong behaving in a disorderly manner on board an aircraft. Para sa saksi, Sherian Torres, nag-uulat. Samantala, nasa intensive care unit sa isang ospital sa Pakistan ang isang sanggol na isinilang na 6 ang hita. Ayon sa ating Department of Health, posible raw na ang sobrang hita ay galing sa kakambal ng sanggol na hindi natuloy ang development. Saksi si Sherian Torres. Marami ang gulang sanggol na ito sa Pakistan na isinilang na hindi 2, kundi 6 ang hita. Melia ang tawag sa kondisyong ito. Ang sanggol nasa intensive care unit ngayon. Paliwanag ni Dr. Eric Tayag ng DOH, posible raw na ang mga sobrang hita ay sa kakambal ng sanggol na hindi natuloy ang pagdevelop. Maaari rin daw nagkaproblema sa development ang sanggol habang nasa sinapupunan ng ina. One person in the development nagsanga-sanga. Imbis na isang sanga lang. Ang sanggol sa Pakistan kailangang sumailalim sa surgery para matanggal ang mga sobra niyang hita. Sa Pilipinas, may mga katulad ng kaso, tulad ng baby girl na ito sa Sorsogon na may 4 na kamay, 4 na paa at may ari rin daw na panlalaki. Sa ngayon,
Pero tiyak na paliwanag ang siyensya para sa pagkakaroon ng ganitong kondisyon. Walang sinasabi kung ito ay may kinalaman sa mahirap na pagbubuntis. Very rare to. Ito ay hindi yung parang siguro sa isang dekada isa. Ako si Sherian Torres, ang inyong saksi. At narito naman po ang mabilis na sulyap sa ibang mga balita. Nilinaw ng US Embassy na walang kaugnayan sa balikatan exercises ang nangyaring pagbangga ng speedboat ng US Forces sa isang bangkang pangisda sa dagat ng Basilan. Sa isang pahayag, sinabi ng embahada na nagsasagawa ng maritime activity ang Joint Special Operations Task Force Philippines nang maganap ang aksidente. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang embahada sa pamilya ng namatay na mangingisda. Samantala, sinugod na may 50 miyembro ng grupong Kadamay ang tanggapan ng NAPOCOR. Yan ay bilang protesta sa nakaambang 69 centavos na dagdag singil sa kuryente sa Luzon. Naaprobado na ng Energy Regulatory Commission. Nakapasok pa sa loob ng NAPOCOR compound ang mga ralista. Magtutuloy-tuloy raw ang kanilang protesta hanggang Labor Day. Sa iba pa ring balita, pinagigiba ang 16 na bahay sa Barangay 51, Zone 4 sa Tondo, Maynila. Ayon sa mga apektadong residente, walang pasabing magkakaroon ng demolisyon sa kanilang mga bahay. Hindi tuloy alam ng mga residente kung saan sila pupunta matapos gibain ang kanilang tirahan. Idineklara ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ng dalawang executive order noon ni dating Pangulong Joseph Estrada kaugnay ng COCO Levy Fund. Ang unay ang EO312 na nais makalikom na 1 bilyong pisong pondo mula sa mga ari-ariang nakuha gamit ang COCO Levy Fund. Ang pangalawa ang EO3 na bubuo ng Coconut Trust Fund. Paliwanag ng Korte Suprema, hindi maaaring ilipat ng dalawang kautusan ang pamamahala sa COCO Levy Fund. Ang Philippine Coconut Authority raw ang dati nang itinalagang tagapamahala sa mga ari-ariang nakuha gamit ang COCO Levy Fund. Saksihan mamaya. Disneyland, posible nga bang maitayo sa Clark, Pampanga? May dugong Pinoy na si Jessica Sanchez nakaligtas sa bottom 3 ng American Idol. Sagupahan ng mga toro sa South Korea. Tunghayan. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayong magiging saksi. Ang buong Pilipinas ay